Isinusulong ng isang grupo sa Ilocos Sur ang di pagsuporta sa mga kandidatong nagmula sa political dynasties. Pero ang dalawang naglalaban sa pagkagobernador ng lalawigan, pareho pong galing sa pamilya ng mga politiko. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Dito sa St. Paul Metropolitan Cathedral sa Vigan, Ilocos Sur, hindi para sa Team Patay o Team Buhay senatorial candidates na nagpapaalala sa lahat ngayong eleksyon 2013, kundi ang tarpaulin ng I Am Mad, Movement Against Dynasties na kontra naman sa mga kandidatong galing sa mga pamilya ng politiko o yung political dynasty. Pasok sa isyong ito sina Ryan Singson at Roque Versosa Jr. na naglalaban sa pagkagobernador. Si Ryan ng Nationalista Party ang anak ni incumbent Governor Luis Chavit Singson at kapatid ni dating Congressman Ronald Singson na kandidato uli sa pagkakongresista. Official candidate ng Liberal Party naman si Versosa at miyembro ng civil society group na Kaya Natin. Ang anak niya si Meljan ang kandidato sa pagka-mayor ng bayan ng Tagudin. May provision man sa 1987 Constitution laban sa political dynasty sa gobyerno, wala namang enabling law o batas na dumidetalye rito. Kaya kabi-kabila pa rin ang magkakaanak na nakapwesto. Pero sa Ilocos Sur, tila mas pansin ang labanang Singson versus Versosa kesa sa issue ng political dynasty. Sa labas nga ng cathedral, nangampanya pa si Versosa. Dating police colonel si Versosa at naging chief security ni incumbent Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson nang tumistigo ito sa plunder case laban kay dating Pangulo Joseph Estrada. Naniniwala ako na ang taong bayan ng probinsya ng Ilocos Sur ay gusto na nilang lumaya sa 42 years na hinahawakan ng iisang apelyido ang probinsya ng Ilocos Sur. Di rin pansin ng mga Singson ang issue ng grupong MAD. Hindi raw aabot sa 40 years ang pagiging gobernador ng kanyang ama, kundi ito gusto ng mga taga Ilocos Sur. Ito raw ang gustong gayahin ni Ryan. Pero masama raw ang loob nila sa pagkandidato ni Versosa na sabi ni Ryan, inalagaan ng kanyang amang si Chavit. Pero kampante raw siya dahil kakampi naman daw niya lahat ng mayor ng probinsya. Hindi threat dahil kahit man anong partido, ang importante tinitingnan ng tao is yung track record ng kandidato. Ano na ba ang naitulong ng isang kandidato? Mahigit 400,000 ang mga botante sa Ilocos Sur. Sherry Ann Torres, GMA News.